kaagad ng linggong ito. Ang bilis ng mga araw. Kalahati na ng taon. Wala pa. First quarter pa lang. Wala pa naman, wala pa. Isa namang masayang umaga sa inyong lahat. Huwag natin patagalin pa at i-share natin sa ating mga kasangbahay kung ano-ano ang fun-filled activities natin ngayong araw. Ian Miranda, ano ba yan? That's right. Siyempre, mas magandang simula ng healthy ang umaga. Ba? Siyempre, di ba? Dapat healthy tayo. At yan ang pag-workout. Akala kasi ng marami, kailangan agad ng intense workouts para magka-muscle tayo. Pero ang totoo, may simpleng steps pala na pwedeng-pwede kahit sa mga beginners. Abangan natin yan mamaya kung ano ba ang secret for bodybuilding para sa mga newbies. Ayos, Parang Bodybuilding yan, parang guys. unti-unti nagiging ano ka na, bato-bato ka na. Wala pa! Wala pa naman! Nakikita nyo ang mga content. Wala pa naman! Kayo talaga! Lakas Gumagano. Tinataktakan tayo ng mga... Wala pa! Pakita nyo yung mga muscles. Pero syempre, dapat aware din tayo sa ating kalusugan. Alam nyo ba, mga kasangbahay, na may klase pala ng lung disease na pwedeng walang sintomas, pero nakakahawa na pala. Alamin po natin mamaya kung ano yan sa ating usapang pangkalusugan. Ayun. Pero syempre, no, para makabawi rin tayo sa health natin, syempre kailangan natin yung pampaboost ng energy katulad ng breakfast. At kaya po, para sa ating dish, ituturo sa atin yan ni Chef Emmanuel Abad Resio, ang kanyang world-class recipe. Oh, eto na si Chef. Good Sa morning, ating po, kusina. Chef. At fresh from Australia morning. yan, mga kasangbahay. Good morning po, Wow. Chef. Iyan, ako, excited ako. Ito yung di natin ma-pronounce kahapon eh. Kaya nga, hindi ko alam. Tama yung pagkabigkas natin. Volevo ko siya. May accent ba? With accent pa. Iba talaga eh. Pero meron ba sa inyo nakararanas ng stage fright? Nako, ako prone ako dyan. Talaga Ang tulad ba? ngayon. Wow! O kaya naman, Stage fright ah. kabado kapag ka marami na nakikinig sa mga ideas na gusto nyo i-share. Don't worry dahil we got you. Mamaya, may makakasama tayong special guest na magbibigay ng tips to be an effective at confident na speaker. Oh, di ba? Akala mo nanay nyo lang ang speaker? Ito, confident na kayo. Uy, nakikinig sa sister. Hindi siya nakikinig, speaker nga siya. Headphones eh. Mga kasabaya, kayo ba kinakabahan pa rin kayo kapag nagsasalita kayo sa harap ng maraming tao? O kayo? Oo, kinakabahan ako. Di ba, Lata? Iba kasi ng GMP, kasi hindi naman tayo sobrang dami. Pero pag sobrang daming tao, may fright pa rin talaga, no? Uy, oo. Ako pag... Pasmado yung kamay, gano'n. Wow! Kasi sa GMP, kasi tayo-tayo. Kumbaga sanay ka na sa nakikita mo, pero pag sobrang dami, iba pa rin. Parang depende rin Paano ba natuturo sa klase? Ako kinakabahan pa rin ako bago Talaga? Talaga? Oo, araw-araw. Oo. Talaga? Kahit yung same students mo lang din? Oo. Talaga? Kinakabahan ako. Kahit pag magtatalk ako sa mga seminar, kinakabahan pa rin ako. Lagi yun ang lagi kong first line. Lagi ko sinasabi sa kanila na pasensya na po kayo kahit lagi ko po itong ginagawa, kinakabahan pa rin ako. Yun ang feeling ko palagi. Kaya alam ko talaga na nasa introvert side ako eh. Kasi lagi pa rin ako Sabi ko kinakabahan. na, inverter ako. Oo. Tsaka ano, parang depende rin sa audience ng makikinig. Feeling ko mas na-intimidate ako pag mas matatanda sa akin yung makakausap ko. Tapos magpa-public speaking ka, naku, tutulo yung pawis ko, yung kamay ko, basang-basa. Pag bata, hindi ka makakabahan. Pag bata, hindi naman masyado. Parang, pero depende pa rin sa qualifications. Baka naman sobrang mga matatalino namang bata yun. Tapos ikaw parang ano ka lang, simple ano ka lang, di ba? Normal naman mo yan. Oo, yung parang nag-explain ka. Ikaw correct ka nung audience mo, no? Oo, di ba? Ay, nakakakaba dun. Tapos in English ka pa, Oo, di ba? bata. Tapos di mo naintindihan. Pero regardless yan, kung kahit alam na alam mo yung sasabihin mo, no, kaya kabahan ka pa rin talaga. Kasi merong tao talaga na alam niya naman yung sasabihin niya, alam ng utak niya kung ano yung gusto niyang sabihin, pero nahihirapan naman siyang i-relay, I-convey. i-communicate sa ibang tao. I-text na lang niya. Oo, pero kung bibigyan kayo ng pagkakataon naman na mag-deliver ng speech, wow! Ay, Ano, yan na speaker naman. Speaker pa rin talaga yun. Ano yung gagawin nyo para hindi kayo kabahan naman? Parang, Kapag speech, prepared ka na nun, Ian, kasi speech mo na yun eh. Oh, siguro pag ano ka na, medyo
may nakagawa ka na ng speech, medyo prepared ka na, siguro parang mas less. Kasi mas kinakabahan ako yung parang impromptu Yung gagawa ka ng Tama, impromptu tama. on the spot, yung magsa-stutter ka, tapos minsan mabablackout ka kung ano sabihin mo. Pero pag may prepared ka ng speech, siguro medyo mas confident. Pero mas magaling kapag impromptu. Oo, ang galing Hindi niya. naman. Parang ano talaga to. Nung umattend kami ng Anak TV Awards, tapos speech siya para kay Kuya. Ang galing niya, walang buckle. Hindi, parang pag mas pressured kasi ako, yung parang pag mas mataas yung pressure, parang mas umaayos ako. Pero pag yung sakto lang, parang doon ako So, dapat nabablackout. pressure ka namin araw-araw. Dapat parang extreme yung pressure, gano'n. Parang, Sige, Kailangan next pala time. ganun. Iba-iba talaga Pressure tayo. cooker kita. Pressure ka namin. Pero kayo naman mga kasambahay, kung bibigyan kayo ng pagkakataon na mag-deliver ng speech, anong gagawin nyo para hindi kayo masyadong kabahan? I-comment nyo lang po ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya po babasahin natin yan isa-isa. Kaya naman, I-comment mo na! Ito naman mga kasangbahay, para naman sa mga kasangbahay natin gustong magnegosyo, may libreng seminar ang Department of Trade and Industry o DTI sa Negosyo Center Mandaluyong this coming April 15 po yan, 1 p.m. to 5 p.m. Ituturo nila dyan ang mga steps kung paano mag-register at ano ang mga benepisyo ng Barangay Micro Business Enterprise o BMBE sa pagpapalago po ng hanap buhay. Libre lang po ito pero limited lang po ang slots, hanggang 35 katao lang po. Kaya mag-register na sa link sa kanilang Facebook page para makasama po kayo. Libreng seminar yan, lalo na sa mga into business, how to start and register a business. Good for you po yan, mga kasambahay. Ito naman, may babala po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa atin po mga kababayan. Huwag po tayong kakain ng butete o puffer fish dahil may lason itong tinatawag na tetrodotoxin na pwede magdulot ng pamamanhid o paralysis or worse ay pagkamatay. Kaya bawal po na ito po ay ibenta o iluto dahil kahit anong linis o pakulo ang gawin natin sa mga ito ay hindi talaga nawawala ang lason nito. Lalo na po at wala namang gamot o antidote para dito. Maging maingat din po tayo sa ilang klase ng biya o goby fish dahil posibleng may lason din po ang mga ito. Kaya mga kasangbahay, maging mapanuri po tayo at alamin muna kung safe ang isda bago hulihin at kainin. mura naman daw ang galunggong. Yes, galunggong nga lang. Tsaka ingat din sa mga crabs. Natatandaan niya recently merong isang parang content creator na kumain sila ng crab. Tapos ayun, namatay siya kasi poisonous pala yun. Hindi pala lahat Ingat po. pwede. Alam natin. O, ibang isda na lang. Pero may magandang balita naman tayo para sa ating mga kababayang driver at operators. Nag-announce si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palalawakin na ang fuel subsidy para sa mga public utility vehicle o PUV nationwide para hindi tayo masyadong mabigatan sa taas ng presyo ng langis. Sa PITX, magsisimula na ang Department of Transportation o DOTR sa pag-abot ng tulong sa 27 bus operators kung saan tig 10,000 piso ang matatanggap bawat bus unit. Ang goal kasi dito ay para hindi na kailanganing magtaas ng pamasahe at hindi na rin mahirapan ang ating mga commuters dahil na sa gulo na nangyayari sa Middle East. May option din ng recipient sa pagbayad kung digital payment, cash or check ang pag-release ng subsidy sa kanila. Nakikiusap lang ang ating Pangulo na makipagtulungan ang lahat para maging smooth ang sistema at mas mapaganda ang serbisyo sa publiko sa bawat Pilipino. Gandang balita rin mga kasangbahay. At sa atin naman pong weather outlook, pwedeng-pwede na po para sa mga nagbabalak maglaba today. Dahil dito po sa Metro Manila, nasa 22 hanggang 32 degrees Celsius po ang temperature at may 10% chance lang po ng ulan. At sa mga gusto naman sulitin, yung araw din, maglakad-lakad na po kayo, vitamin D din yan. Pero dun lang po sa oras na hindi masyadong matindi yung sikat ng araw, ha? At syempre, magbaon po ng tubig para po hindi tayo ma-dehydrate. That's right!
Your At water. para naman sa mga taga Metro Cebu, maaliwalas din ang panahon dahil nasa 10% lang ang chance na umulan. Aabot sa 24 degrees Celsius to 32 degrees Celsius ang init. Kaya iwasan po muna nating magsuot ng dark colors para alam niyo yun, makabawas sa init ng ating pakiramdam. At pwede pa rin naman na mag-island hopping o kaya mamasyal, hindi natin pagbabawalan yan. Basta mag-sunblock kayo at magpayong para protektado yung balat natin. Kala ko basta kasama tayo. Pwede rin naman. Tama, Ang swerte ng mga nakatira malapit sa mga beach, no? Tatakbo lang sila, tapos talon na sila sa tubig. Instant instant bakasyon na agad. Pero ito sa Davao region naman, matindi pa din ang init dahil papalo po sa 24 to 33 degrees Celsius ang temperature at 10% lang ang chance of rain. Kaya kapag lalabas po tayo, isikapin nating makahanap ng shade dahil delikado po ang sobrang init at pagod. Kung wala naman pong importanteng lakad, stay at home na lang muna tayo at mag-chill, di ba? Relax, umupo sa sofa. Tama. Eh, ng 5:57 ng umaga, sumikat ang haring araw, kaya plan your day ahead habang maliwanag pa at kaya pa ng weather dahil lulubog naman ang araw mamayang 6:08 ng gabi. Oo, eto na nga. Maiba lang ako. Alam nyo kasi, madalas kapag may mga importante tayong sasabihin, mapatrabaho man yan dito sa trabaho natin, sa pamilya, o kahit sa harap ng maraming tao, sobrang focus tayo dun sa kung ano yung sasabihin natin, di ba? Pinag-iisipan pa natin yan, ano ba yung tamang words, yung tamang info. Pero minsan, kahit tama naman yung sinasabi natin, parang hindi pa rin tayo naiintindihan, parang hindi tayo pinapaniwalaan. I relate to that. Oo. Pero alam niyo, sabi ng experts, malaking bahagi po ng communication ay hindi lang yung tungkol sa words kundi kung paano natin to sinasabi. Mula po dun sa tono ng boses, body language, hanggang dun sa confidence ng speaker. Oo, kaya today pag-uusapan natin kung paano ba maging mas effective communicator, whether you're speaking in public, presenting at work, or simply expressing your thoughts clearly. Yes, and joining us today is someone who helps individuals and organizations improve their communication and leadership skills. He is the President and Training Director of Rise Training Asia. Please welcome Sir Ken Lizardo. Good morning, boy! Good morning! Hello. Hi. Good morning. Welcome po sa aming Sir Ken. Thank you. Hello. Okay, hello po. And bati po tayo sa mga viewers po natin. Bati po tayo. Bati. Oh, hello. Good morning. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you for having me. Alright. Ayun, ito, may question lang po tayo. Bakit po sa tingin niyo maraming tao ang hirap magpahayag po ng gusto nilang sabihin kahit malinaw naman po ito sa isip nila, parang minsan may mga nag-overthink or parang magulo yung thoughts nila. Okay, ito yung tanong ko sa inyo. Imagine niyo yung pinaka-recent na moment na parang meron kayong gustong sabihin, tapos pinapractice nyo sa utak ninyo. Diba? Tapos biglang pagkausap nyo na sila, kung ano-ano lang naalala nyo. Freestyle eh. Yeah, parang ganun. Hindi ko alam kung feeling ko hindi lang ako yung gumagawa nito. Nung bata pa akong ginagawa ko minsan is, for example, pupunta ako sa coffee shop. Right? May pila yan, malamang. Doon pa lang, kahit pang-anim pa lang ako, pinapractice ko na. One caramel macchiato. Diba? Pero minsan, pagdating mo doon mismo sa counter, biglang palpa. Magsa-stutter ka na. So, what do you think it is? So, it mostly is because yung mga tao, pag meron ng kaharap, pag may kausap na sila, lalong bumibilis yung pag-iisip nila. Right? And when we're the kinds of people na naisip na natin, parang shucks, ba't iba yung paglabas? That's because sobrang dami ng papatong-patong na yung mga iniisip natin. In other words, masyado tayong conscious. Right? So when people are overly conscious, whatever it is na na-imagine nila, hindi na yun nalalabas. Kasi may halong kaba, di ba? Pag kinakabahan tayo, ang nangyayari, yung kamay mo, hindi mo na alam anong ginagawa mo sa kamay mo. Yan. Tapos biglang, kung may eye contact, biglang gaganon-ganon, biglang mangangati na lang. So, yun yung sagot sa tanong para sa akin. In my experience,
when people are not clear with what they have to say, even if clear dito, it's because sobrang daming factor. Right? Meron akong tinatawag na 3 basic need. Hindi ako yung nag-invento nito. Okay. Natutunan ko ito. Okay, baka mamaya magsabi, hindi siya nagsabi nito. So, natutunan ko to kasi as a professional communicator for more than 14 years, Wow. I realized that ang 3 basic needs ng tao, hindi shelter, food, and clothing ang sinasabi ko. I'm talking about the need to be liked, the need to be right, Right. and the need to look good. Oh. So when people focus on those 3 things so much, yung actual potential nila, kung ano yung tinatago nila sa loob, hindi siya lumalabas eh. Kasi mapapansin nyo, sinong nasa-serve ng 3 needs na yun? Okay. Ibang tao. Tayo lang. Image. Tayo lang. Whereas, kung may kausap tayo, tapos ang pinaka-focus mo is magbigay ka ng value, makatulong ka. Diba? Medyo iba ng usapan na yan. Hindi na tayo nagiging conscious. Okay. Dahil hindi tayo conscious, yung papatong-patong na sinasabi ko na pag-overthink natin, mababawasan siya. Hindi ko pwedeng sabihin na mawawala. Okay. Pero Kasi mababawasan. mababawasan Sir, siya. interested lang ako. Nung Yes. bata ba kayo, magaling na kayong magsalita or mag-communicate? Kasi parang naisip ko parang, ay, ang galing ni Sir magsalita. Kailan pa to nag-start? Ganon. Okay. Kailan niyo po to natutunan? Oh, very common, that's a very common question. Tinatanong nila, buti pa si Ken, or sinasabi nila, buti ka si Ken, talented, ganyan. I would say, yung talagang gift ko lang is yung pitch ng boses ko. Malalim yung boses ko. Yun lang yung masasabi kong talent talaga. Kasi yung dad ko malalim yung boses. Pero as far as being clear with how to speak, diba? Being able to connect with people, yung ganyan. Hindi ako naniniwala na talent siya. Oh. Right? It really is a skill set that everyone can learn. It's a muscle that everyone can train. So yun nga, 15, actually feeling ko 15 years na. 15 years ko na ginagawa to. Ang dami ko nang papapatong-patong. And that's why I'm doing what I'm doing. I want to help people be able to get what they want by being the best version of themselves. And the first thing na makikita ng mga tao is communication. Paano ka ba makipag-usap? Paano ka tumayo? Paano ka ngumiti? Ayun, ganun dito. Hindi siya pwedeng bahala na lang Okay. if you want to show your best. Oh, it's good na nabanggit niyo po yun tungkol sa ganun, pati yung mga gestures natin. No? Yeah. Hindi lang yung mga salitang lumalabas, pati yung how we present ourselves. So, gaano po ba ka-importante yung verbal and non-verbal? Ano po ba pinagkaiba nito? At ano yung dapat nating malaman tungkol dun sa dalawa na yun? Okay, so words pa lang, di ba? Verbal, ibig sabihin? May word. May words. Yes, words. Non-verbal, ibig sabihin? Actions. So narinig na natin, action speaks louder than words. Right? Alam natin yan. Interestingly enough, meron actually nagkaroon ng study sa University of California led by a psychologist named Professor Albert Mehrabian. Right? Albert Mehrabian. And nag-conduct sila ng study about communication. And one major theme na nakuha nila is ang communication pala, out of 100% communication effective communication, ang words, ang contribution ng words sa 100% communication ay, yes, 50? 50, 80? 80, 30. 30, wow, 30. 30, 40? 40, they found out it was only 7%. What? Yes. 7%. So sa 100% communication mo, 7% lang ang contribution ng words. Right? Okay, anong context nito? Ang context nito is, sinasabi niya, in terms of anong mararamdaman ng tao, yung words mo, 7% lang ang power Okay. to affect how people feel. The rest of the 93% is actually body language and tone of voice. Wow. Yan. Kumbaga, yung 7% konteksto na lang yan. Pero kung sabihin ko sa inyo na, grabe naman itong studio na ito, napakaganda naman itong studio nito. Grabe. Salamat talaga na in-invite nyo ako, diba? Parang maniniwala ba kayo? Diba? But, that's why action speaks louder than Yeah. words. That's why it's important for people to know, paano ba dapat ako tumayo? Paano ba dapat ako umupo? Yan. Ganyan. Paano ako titingin sa mata ng mga tao? Kung ganito ako tumingin, wow, talaga. Kung ganito lang ako tumingin, parang blanco, di ba? Right? So, without having to say any words, meron ng interpretasyon o nararamdaman ng mga tao dahil sa'yo. Pero, Sir Ken, pwede nyo bang i-expound pa yung kaninang binanggit nyo yung about sa tone, sa timing, sa body language? Gaano ba yun talaga kahalaga po when it comes to communication? Okay. That
is a very important question kasi napansin ko, kahit ang tagal ko na itong ginagawa, napaka-konti lang talaga mga tao na nagpo-focus sa pag-enhance ng skill set ng tone, right? Ng pitch, ng space, right? I'm actually, very, very soon, I'm releasing my first book. Yung title ng book ay Speak Like a Winner. Right? And one of the flagship frameworks, one of the main frameworks dun sa libro namin is the VIP voice mastery. So VIP stands for 3 things. Number 1, volume control. So ang volume, gaano kalakas, gaano kahina. Kung tatanungin ko sa inyo, para makuha nyo yung atensyon ng mga tao, ano dapat? Malakas o mahina? Mahina. Mahina. Malakas. Malakas. Ako malamala. Depende. Sa audience. Correct. Depende siya. Kasi for example, sisigaw ang mga tao, listen. Di ba? Ang daming mga, for example, nung bata pa lang tayo, students tayo, mga teachers natin, pag ang ingay na natin, listen, palakasan na lang to. Pero sino kanino ka mas natatakot? Yung maingay o yung biglang tatahimik na lang? Tahimik eh. Di ba? Iba yung dating. Iba yung dating. Or if I tell you, hey, listen. Bubulok na. Alam niyo ba? Wala lang. Sinampol ko lang. So people will lean in kahit humina yung volume. Right? So that's volume. The next is VIP, intonation. Ang intonation, kasama na dyan yung pitch. Gano'ng kataas, gano'ng kababa ang pagsalita ng mga tao. Parang kanta. Right? Wow! Ginagawa yung ganun. When you combine volume and intonation, dun yung makukuha o dun kayo makakaramdam ng feeling. Kasi yung intonation, nandun yung emosyon ng mga tao pag nagsasalita sila. For example, pag voice-over artist ka, wow, maraming salamat sa inyo lahat. The time now is brought to you by. Di ba? May ganon. Yun pala yung unang trabaho ko dati. Sabi ko na. Ganda ng I've done more than quality ng 100 voice eh. commercials already. Most likely, ang dami nyo ng ilang beses na Malamang narinig narinig yung na po boss. namin. Hindi nyo lang alam. Pero doon ko natutunan yun. Na parang, okay, kaya pala ang laki ng bayad ng mga voiceover artists. Because they affect decision making dahil sa emosyon na nagkakaroon ng mga tao pag magsalita sila. So that's intonation. The next one is pace. Pace is gaano kabilis o kabagal magsalita ang isang communicator. O yun, di ba? So binagalan natin. Kasi minsan ng mga tao, pag gusto nila, ang dami nilang gustong sabihin, ang bilis. The problem is, pag mabilis masyado magsalita ang isang tao, ang listener, hindi na makakahabol. Okay. Puro pang big brain lahat ng mga sinasabi, walang na-retain. Kasi hindi siya nag-pause, hindi niya binagalan. Kasi in the slowing down and in the pause, doon nagkakaroon ng tawag nating reflection yung listener. Nakakahina. Pag walang time, wala na. Gagano na lang siya. Tapos, that's it, thank you. Yeah. Ano nangyari? Too Di much na natin alam. information. Yung iba po kasi parang medyo uncomfortable sila sa dead air or Correct. pausing. Correct. Paano po ba ma-overcome yun? So I always do this, or I major topic ito sa mga videos ko sa TikTok, sa ano. Sinasabi ko, most people are afraid to pause because iniisip nila it will make them look stupid. Yeah. Pero sa totoo lang, hindi. Pero sana natin natutunan yon. I mean, God bless yung mga teachers natin. They did the best that they can. Pero dati, di ba, pag may oral recitation, pag hindi ka makasagot agad, hindi ka nag-aral. Ganyan. Doon natin natutunan yan. Pero in the professional world, iba na. Iba yung power. Kasi minsan, iisipin nila, ba't ang bilis mo masyado magsalita? Iniimbento mo lang yan, no? Di ba? Ganun na tayo ngayon. Di ba? Iba na. Bumaliktad. Sa So, acting yun. na, diba? May dramatic pause. Pero sir, ano naman po yung mga napansin po ninyo na common mistakes na ginagawa ng tao kapag nagsasalita sila sa harap ng ibang tao? Okay, common mistakes. Anong klase? So, kasi marami yan eh. Iba pag nasa stage ka, Yeah. iba pag nandito ka, nasa TV ka, yan, di ba? Iba yung one-on-one kayo. So, pick an example. Public speaking with your peers muna. With your peers lang. So, sa trabaho, parang ito. Parang tayo. Magkakatrabaho tayo, tapos meron tayong pinag-uusapan. One common mistake, in fact, I feel like this mistake is across the board. Okay? Sa lahat ng klaseng communication. When people communicate, they tend to focus on what they want to say instead of what people want to hear. Okay.
Okay. Clarify natin yung people want to hear. What people want to hear or what they need to hear is kung ano yung magbibigay ng value, magdadagdag ng value sa kanila. Minsan, yung mga tao, akala nila, pag sila na yung nagsasalita, akala nila lahat ng laman o lahat ng iniisip nila, importante. Okay. Pero sa totoo lang, kailangan isipin muna natin, ano ba makakatulong dito? Sa 10 pwede kong sabihin, alin ba dito talaga ang makakatulong sa kausap ko? Yun ang kailangan. The moment people focus on kung ano yung gusto nilang sabihin, the moment mawawala yung connection. Mapapansin nyo? Na minsan may kausap kayo, tapos puro, alam mo ako, puro ganun na lang ang nangyayari. Tapos yung tayo nila, ganun na lang. Kulang na lang tumilig ko, tapos gumanta. Parang ganun na lang. Kulang. So, that's the same thing. When we want to communicate properly, we need to think of the word connection. Because in connection, that's where you're able to serve people. And when you serve people, then sila in the future, hindi nyo mapipigilan. They will want to do the same to you. Connection pala. Pero sir, ito curious po ako, ano po ba yung mga techniques na pwedeng i-practice to become a more confident speaker po? Techniques. Techniques talaga, techniques. O marami yan eh. Kasi iba, minsan, so one of the things that I do is I do one-on-one coaching for many people, executives, international also, and some celebrities also nagpapa-public speaking coaching sa akin. One of the things that I taught this executive from taga-Middle East siya, malaking kumpanya yung vice president siya sa malaking kumpanya. Ang sabi niya, mga halos 10 countries na ang napuntahan niya na in-invite siya magsalita. Pero bakit siya nagpapakoach sa akin? Kasi lagi siyang kabado. Bago magsalita. Okay. Hate daw niya yung feeling na yun na kinakabahan siya. So sabi ko sa kanya, alamin muna natin, bakit ka kinakabahan? Yan. Usually, connected yan sa sinabi ko earlier. When you're focusing too much on what you want to say, you've become, nagiging self-focused tayo. Spotlight na sa atin. Pero kung sa utak natin, ang spotlight natin nasa kanila, paano ko tutulungan itong mga to? Okay. Pwede yan. Okay, Pwede yan. That's one. But the second thing is, practical naman tayo. Paano ako magiging mas confident? You have to keep doing it. Practice na ng practice. One good way to practice is videohan niyo sarili niyo. Videohan niyo sarili niyo. Panoorin niyo. Wow! Cringe. Ganda pala yung tunog ng boses ko. Yeah, kasi ang daming mga ganon. I don't like the sound of my voice. Pero pag ako makinig, ganda naman. Right? That's because people are not used to watching themselves. But if you want to improve anything at all, self-awareness is the key. Paano ka magiging aware kung ayaw mong tingnan yung panoorin yung sarili mo? Diba? So watch yourself and improve as you move forward. Okay. Sir, interested lang ako. Kasi Yes. diba, communication is not just for the public. Mas malaking part ng communication natin is yung mga personal relationship natin sa parents, sa partner natin. Sir, kayo po ba, hindi nyo na po nakakaawa yung mga partner nyo, yung pamilya Wala nyo? nang misunderstanding, Kasi if you're very good, no? Galing communicator, makipag-usap parang sige sabi, ay dapat sabihin ko yung mga gusto mong marinig na makakatulong sa'yo. So, di na po kayo mag-aaway. Okay. Very funny question because it has a funny answer. Alam niyo yung sandwich method pag may feedbacking session, di ba? Alam niyo yan, di ba? Yung sandwich method is, uy, good job muna, pero ito yung constructive criticism ko, pero good job pa rin. Di ba? Sanay na tayo sa ganyan. One thing na sinabi ko recently sa isang video is, ang issue ng mga ganong klaseng style of feedback is everyone knows it already. And minsan, pag naging gano'n ang leader sa isang team member niya, ang sasabihin na lang ng team member niya, sinasandwich lang ako nito. Sandwich lang ako nito. Inuwato lang ako neto eh. Yan. Which is connected sa point mo na, okay, hindi na ba kami nag-argue? Argue. Dalas naman. Kasi iba pa rin yung talagang actual connection eh. But there's the word, connection. Pag hindi maramdaman ng kausap nyo na genuine kayo, na fini-framework mo lang sila, right? Ginagamit nyo lang ang technique sa kanila. Pag masyado ng madalas yun, they will feel disconnected. Yes. So, with that, ang focus pa rin talaga, you have to focus on the people that you're connecting with. Then, doon na magkakaroon, I like this person because I can be real with this person. Yung ganun tipo. But at the same time, titignan natin, are
are the habits na pinapakita natin sa pag-communicate natin, is it good pa rin? Kasi, for example, sa asawa ko, nako, yan ang una magsasabi. Mata pa lang. Mata pa lang. Babait ako bigla. Ganon. Right? So yeah, I hope that answers your question. Pero bago po tayo magtapos, no, Sir Ken, ano po ba yung isang bagay na dapat tandaan about effective communication? Okay. Effective communication is only effective if it's more than about you. Kasi you cannot communicate if kung sa sarili mo lang. 'Di ba? Imbis na siguro may mga may ganung moments tayo na gusto ko lang ikwento to for my sake. That's fine every now and then. But at the end of the day, communication is there to connect with people, to help people, right? And to help inspire people also to be a certain way. So if you want to be a better communicator, all you have to do is follow me on Yeah. Ayan, follow nyo na po si Sir Ken sa kanyang mga social media accounts. Pwede nyo rin siyang kontakin sa kanyang number. Ayan, nasa ating screen. Maraming salamat po, Sir Thank you Ken po. Ricardo. Thank you. Ng Rise Training Asia, sana po ay mas marami pa kayong matulungan na maging effective at confident na speaker. At syempre po, good luck sa inyong next training sessions. At malamang kasama na yung mga kasambahay po doon. That's right. At tandaan po natin yung tips ni Sir Ken dahil communication is key. At yan ang secret for a better understanding and stronger relationships with anyone you meet. Diba? Right. At kahit tayo, may natutunan tayo kahit sa quick lang na ano na to, na sa natin, marami na tayo natutunan. Pero, may pahabol po muna kaming tanong para sa inyo dahil papag-usapan na rin natin ang communication and public speaking. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataong mag-deliver ng speech, anong gagawin mo para hindi kayo kabahan? Ano po ba yung mga personal tips nyo? Kung kayo, nagsisimula din kayo, ano ba yung ginagawa nyo para ma-overcome yung kaba na to? Speech. Para hindi kabahan. Sir Ken. Oy, para sa akin yun, akala ko iko-comment Yes, sa lang inyo nila. po. Para naman, some expert advice Sa inyo naman po. kasi kami. Sir Ken, question namin sa inyo. Okay, so, para kung may speech kayo, isang pwede niyong gawin. Kunwari, kinakabahan na kayo. Ayan na, nasa backstage na kayo, o papaakyat na kayo. Paakyat na. 3 minutes na lang. Ang pwede niyong gawin is, Nakakabahan. pagurin niyo ng konti yung katawan ninyo. Pagurin? Yeah, you make it tired. Mag-jumping jack. Either wag lang to the point na magpapawis kayo. Kasi kailangan fresh pa rin, di ba? So, ang pwede natin gawin ay, one of the things that I do is I use 2 palms, press your palms together, tulak nyo lang. Tulak nyo. Nakakapagod, di ba? Ngalay na ba kayo? Okay. And bitawan ninyo. After that, pahinga ng konti, and do it again. 3 to 5 times. Why? Because, di ba tinatawag natin nervous energy? Kailangan natin i-dissipate o mabitawan o magamit yung nervous energy na yon para yung attention ng katawan mawala sa kaba. Para pag sobrang dami ng energy, bitawan mo yan. Focus lang tayo doon sa susunod na Focus tayo sa goal. Yeah. Focus sa goal. Ginagawa na ni Joshua. Ginagawa na natin. Pinapractice niya na. Oo nga. Binabitawan Kasi minsan meron ka may nerves na tinatawag, na parang ang bigat. So Yes. parang pag ginawa parang, Oo nga. Di ba? Biglang gagaan. Focus. Biglang gagaan siya. Gagaan. Yan, napagod ka na. Ayoko na. Palayo. Na kung gusto nyo push up or squat, pwede rin. Kayo na bahala. basta wag lang ihingalin, no? Kayo naman mga kasambahay, ito para po sa mga kasambahay na kung bibigyan kayo ng pagkakataong mag-deliver ng speech, ano ang gagawin nyo para hindi kayo kabahan? Share your answers down below sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya, babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! Uy, mga kasangbahay, dami nating natutunan ha. Sana nag-take note tayo. At syempre, susunod na po ang ating lutuan with me, your munting kasinera. Kaya wag muna kayong aalis dahil magbabalik kami.
Yes, we're back here on Good Morning Kuya, mga kasangbahay. At syempre kasama niyo po muli ang inyong munting kusinera para hindi ako ang magluluto, yung kasama nating chef ang magluluto po para sa atin ang ating special breakfast. Pero bago yan, alamin muna natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga palengke dito sa Metro Manila. Sa bantay presyo po ng Department of Agriculture as of March 25, 2026, ito po ang presyo ng imported na bigas, nasa 43 hanggang 62 pesos per kilo. Ang local po na bigas ay nasa 42 pesos hanggang 60 pesos po kada kilo. Sa atin naman pong mga karne, ang pork po ay nasa 200 hanggang 387 pesos per kilo. Ang ating baka, naku, medyo tumaas po ito mga kasangbahay, nasa 375 na po hanggang 677 pesos per kilo. Ang whole chicken naman po, nasa 196 pesos hanggang 208 pesos. Sa atin pong mga isda naman, ang galunggong, eto medyo bumaba. Good news, 276 hanggang 284 pesos per kilo. Ang tilapia po, nasa 154 lang po, 154 pesos per kilo. Ang bangus naman na medium, 232 hanggang 256 pesos po kada kilo. Sa atin po mga gulay naman, ang ampalaya, nasa 132 pesos yan kada kilo. Ang kalabasa, 78 pesos. Ang sitaw, nasa 130 pesos po. Ang talong, 95 pesos kada kilo. Ang kamatis, 63 pesos per kilo. Ang repolyo po, 70 hanggang 81 pesos per kilo. Ang per kilo naman po ng carrots, nasa 164 pesos. Ang sayote, nasa 59 pesos po. Ang bell pepper naman, nasa 323 hanggang 326 pesos po kada kilo. Ang kada kilo naman po ng cauliflower ay nasa 133 pesos. At ito, medyo bumaba po mga kasangbahay. Ang lechugas, nasa 141 hanggang 146 pesos po. Ang bawang naman, medyo bumaba ito. Good news, nasa 100 po hanggang 384 pesos per kilo. Ang pulang sibuyas, 94 hanggang 109 pesos po. Ang puting sibuyas naman, 94 hanggang 103 pesos per kilo. Ang sili, 165 pesos per kilo. Ang luya naman, 100 hanggang 156 pesos per kilo. Nakakatuwa, parang bumaba yung presyo ng ating mga gulay, ano? Ang iba pa nating mga ingredients po, ang sugar po na refined, nasa 83 pesos kada kilo. Ang washed sugar po, ang per kilo po niyan, 75 pesos. Habang ang brown sugar naman, 74 pesos per kilo. Ang itlog, ganun pa rin, 6 hanggang 13 pesos kada piraso. At ang cooking oil natin, ang mantika, 96 hanggang 161 pesos per liter. At eto na nga, ready na po ang ating mga ingredients at ready na rin ako dahil lagi lang naman ako nag-OOTD dito sa kusina. Ngayon, simulan na po natin magluto kaya tawagin na natin ang ating special guest chef na makakasama ko today. Siya ay isang chef, consultant at community leader sa Australia, mga B. Walang iba kundi si Chef Emmanuel Abad Resha. Good morning, Chef! Hello, good morning. Nakabi, parang pang-model yung, yung entrance ni Chef. Maraming salamat. Chef, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo lahat. Balita ko po kayo ay may flight papuntang Australia in 3 days ba, Chef? In 2 weeks. In 2 weeks, okay. Hindi, parang mali pala yung balita na nakakarating sa akin. Pero Chef, eto na nga, hindi po namin ma-pronounce itong dish natin for today. Paano po ba to binabanggit po? It's a chicken vol au vent. Chicken vol. Silent letter T. So it's a classic French dish. Okay po. Eto ba, Chef, ano po ang mga ingredients naman for the chicken vol au vent? So syempre, normally, so we're making a roux. We have the butter, we have the garlic, we have the cream, we have the mushroom, we have the garlic powder, we have the dry herbs, and we have the seasonings natin. So, ayun lang yung pinaka-main ingredient. At syempre, yung chicken natin. Okay. Chef, question, ano po yung nakalagay po sa dried herbs po natin? So, meron tayong oregano and basil. Okay. Okay, so basic lang naman, no? Kasi may mga Italian seasoning naman, Italian Yes. herbs dito na sa atin, sa Pilipinas. So, sige po, Chef, let's start na po kasi medyo marami-rami ang sangkap natin. Paano po ba natin umpisan ang chicken vol au vent? Ayan, so sige, open na natin ating... Okay pa. So we're using our induction stove. So Okay po. we just need to preheat our pan natin. Okay, Chef. So yeah. So everything is prepared na naman. So we just need to preheat then put yung ating butter. Okay po.
So you can use margarine as well if you have margarine or pag wala kang butter. Any kind of fat. Yep. Pero syempre, masarap talaga ang butter, mga kasama. Yeah. Diba? Lagi natin yan nire-reiterate sa inyo. Pero chef, pwede ba ang kwentuhan mo kami tungkol po dun sa inyong Yeah. journey bilang isang kusinero? Nag-start ako ng pagiging chef since year 2012. I started working as a chef in the Middle East in Saudi Arabia. So, in a classic French restaurant. So, ayan. So, meron akong chef for 9 years na French mismo talaga. So, I learned a lot of things sa kanya. Not only about hot dishes, but also cakes and pastries as well. Yeah. Oh, naku, chef, balik So, dito. Yeah. So, every time na I will have my vacation in the Philippines, so I can return and visit again. Okay po. Yeah. Pero rare din lang ba kayo makauwi na ng Pinas? Once a year. So mostly I have 4 weeks vacation in a year. So ayun siya. Pero chef, maraming salamat dahil nakabalik kayo dito Yeah. sa Good Morning Kuya. Yeah. Kasi balita ko rin po na kayo po nakapag-guest na rin po kayo before dito sa Good Morning Kuya. Yeah, I did a lot of guesting here in UNTV in Good Morning Yeah. Kuya. So babalik-balikan mo talaga. Oh, salamat po, chef. Sige po, Ayan. ano po ba yung next step natin? So after that, so ayan, nagme-melt na yung butter natin. So we will put our garlic. So it depends on you naman kung gusto mo maglagay ng onion or Opo. something. Pero mostly, especially white sauce, we're just adding garlic. Garlic So, ayan. lang. Okay po. So ayan. Chef, baka intricate po ng details at yung Yeah. kung paano po yung method ng cooking when it comes Yeah. to French cooking po, ano? Yeah. Paano po ba natin ma-achieve yan po dito sa Pilipinas? Paano, may mga tips ka ba, chef? Dito naman, you just need to follow the instruction in making a roux. Especially, there's a lot of paggawa ng mga sauces. Yung iba, they're making a roux by flour. So, melt sila ng butter, then minimix nila yung harina. Apo. And some, they're just boiling the liquid and they're just adding the cornstarch or yung any thickening Slurry. agent. Yeah, so ayun. It depends. So, there's a lot of types once you will learn a lot of, sabi natin, cooking procedures. Yeah. Sige, ituro na lang natin yung pinakamadali sa ating Yeah. mga kasangbahay. So, Sige, after you sauteing natin So ng after sauteing, so we will add the chicken. So you can use the chicken breast only, but for Apo. me, I just added also yung may bones. So mas malasa yung ano natin, flavorful. Okay. So ayan. Ayun. So ayan. Chefs, when it comes to cooking chicken, ano po yung tip natin or visual cue natin? Pwedeng luto na to. Kasi po pwedeng malito sila, okay na. Parang luto na yung Yep. pinaka-surface niya. Pero ang loob pala, hindi pa pala luto. It depends kung gaano kalaki yung pagka-cut ng chicken. Yeah. And most probably, it's like 30 to 45 minutes ang cooking time. Okay Just po. to make sure, especially, alam naman chicken, meron mga salmonella or E. coli. So we need to make sure na patay yung mga bacteria yan. So ayun yun. So sa chicken naman, so ayan. Hindi mo na ako chichika para Ayan. makaluto si chef. So ayan, so after that, we just need to saute or mix. Then after that, so we just need to cover it. So Okay mas po. madali natin. So makukulong yung heat sa loob. Okay. So ayan. So, Pero ayan, chef, patong ano natin. po yung best memory nyo naman sa inyong pagiging kusinero? Best memory is nakakapag-travel ka around the world. Yan. At you meet a lot of people, especially mga sikat na chef, especially in the community. So you will learn a lot of things sa kanila through experience, through their... sorry. So maybe I can remove it. Sige So, po, okay lang natanggalan. naman, chef. So ayun yun. So for me, you will learn a lot of things sa kanila, sa kanyang experiences. Kasi tinuturuan kanila yung mga bagay na natutunan nila sa kanilang mga chef din, sa mga past chef nila. So mas madami kang malalaman. Hindi lang yung mga nalalaman mo, but you will learn a lot of things sa mga tao. Sa mga tao. Yeah. Saka experience din sa kusina. Nakakapagod man siya. Kasi syempre, di ba, nakaharap ka sa kalan, Ay, sa totoo init, yan. sa apoy. Pero when you have that passion, tsaka yung mindset mo na gusto mo matuto pa rin palagi. Yeah, totoo yan. So, kasi ang pagiging chef naman sabihin natin, even though na pinakamagaling ang chef, still, hindi dun natitigil ang yung bagay is yung mga lessons o yung mga bagay-bagay. You keep on learning. Yeah, especially there's a lot of different kinds of cuisine sa buong mundo. Tama. Kayo, chef, ano ang favorite cuisine nyo? For Aside me, from French. aside from French is Thai. Thai. Oh, Yeah. ang dami nang nagsasabi ng Thai talaga. Thai food is one of the best Asian cuisine, especially if you pumunta sa America or sa Australia, you will see lots of restaurant na Thai food. Napaka-rich din kasi ng mga nila no? Ng mga sangkap sa Thai cuisine. Yeah. But eto na, marami pa tayong steps mga kasangbahay. Ano po yung next nating gagawin? After searing the chicken or
or sauteing. So we'll just add yung mga ano natin, mga dry oregano, liquid. po. So much easier maluto yung chicken kasi andyan yung mga liquid. It will help to boil the ano. So first, lagyan natin yung mga dry herbs natin. Sige po. Oh, Yan, at habang nilalagay ni Chef yung iba pang mga sangkap natin, Chef, maraming tao na po yung nakatikim nung luto po ninyo. Kasi tagal nyo na nga pong bilang isang kusinero. Pero ibang usapan naman po yung napapakinggan kanila, yung with confidence sa pagsasalita. Especially kapag kami mga cooking demo, di ba? Kailangan malinaw ka mag-instruct. Kaya, Chef, ako meron po akong tanong sa inyo. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon naman na mag-deliver ng speech, ayan, ano po yung gagawin nyo naman para hindi kayo kabahan? Or hindi na kayo kinakabahan? Hindi na, sa totoo lang, dati kinakabahan ako yung una ko, but then, so dahil paulit-ulit mo siyang ginagawa, talagang, ano na parang sanay ka na, and especially in Australia, nasa community ako, so talagang sanayan na. So bawal kang mahiya, dapat madami kang sinasabi or madami kang kwento at madami kang mga bagay na ma-share sa kanila. Ayun. Yeah. Kagaya nga nung sinabi ni Sir Ken Lizardo kanina, no, na yung when you serve other people, yung meron kang maibibigay sa kanila na inputs. Katulad ni Chef, yung meron daw siyang ibabahagi. So hindi na siya kinakabahan. So nakakabawas talaga ng kabayon. Kaya ako dito, natutuwa ko kasi tanong lang ako ng tanong. Yeah. Pero yun ang mga kasangbahay. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon naman na mag-deliver ng speech, anong gagawin ninyo para hindi kayo kabahan? Share your answers down below sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya i-comment mo na. Si Chef dito ay kukulitin ko lang siya sa kung ano na yung mga next steps natin para sa ating chicken volava. Kaya mo ba yan, te? Ngayon puntahan naman natin ang ating ibang mga kasama na alam kong gutom na. Atin ang bukas natin mamaya, lalantahan natin yun. Pero ito, meron din akong isi-share sa ating mga kasangbahay pagdating naman sa fitness. Kapag sinabing bodybuilding, kadalasan ang naiisip natin ay matinding training, disiplina, at katawan na hinulma sa mahabang panahon ng paghihirap at sakripisyo. Pero paano nga ba nagsisimula ang isang bodybuilder? Kailangan ba agad ng advanced training o may simpleng steps na pwedeng sundan na kahit sino? At para magka-idea tayo mula sa paghahanda para sa kompetisyon hanggang sa mga practical tips at training routines na pwedeng gawin ng beginners, panoorin niyo po ito. Good morning guys! Ian here at ngayon nandito tayo sa Fitness 8, isang fitness gym dito sa Quezon Avenue sa Quezon City. At syempre may makakasama tayong isa sa mga fitness coaches dito sa Fitness 8. At yan po, si Coach Kai. Good morning Coach Kai! Good morning sir! Good morning po Coach Kai. Coach, isa sa mga pinag-uusapan when it comes to fitness sa fitness industry is yung bodybuilding. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan about bodybuilding? Ano po ba tong bodybuilding? So yun, yung bodybuilding kasi is isang individual competitive sport siya. So bodybuilding, hindi siya katulad ng mga sports na weightlifting. Iba pa yung weightlifting sa bodybuilding. Iba pa yung weightlifting sa bodybuilding. And sa bodybuilding kasi, ang tinitignan natin dyan is more on physique. Physique. So, gaano kaganda yung condition ng katawan mo. So, yun, makikita mo doon yung conditioning niya, symmetry, conditioning of the body, kung gaano kakita yung mga muscles, yan yung mga abs, chest, gaano ka-detailed. So, ayun yung ini-scorean kumbaga sa mga competition. Katulad po ninyo, di ba, sumasali rin po kayo sa mga bodybuilding competition. Yes. So, pwede niyo po bang kaming kwentuhan about sa mga scoring niyan? Kasi syempre marami pong nagtatanong dyan paano ba ini-scorean or paano ba nire-rate yung mga bodybuilders physique? So, yun, sa bodybuilding, ang number one na tinitignan dyan, kondisyon ng katawan, detailed. Symmetry, gaano pagkapantay-pantay ng katawan from upper body to legs. Okay. Gaano ka-detailed, kita-kita dapat yung mga muscles natin. Okay. And syempre, number one din is yung stage presence. So, kahit gaano kaganda yung kondisyon mo, kung hindi mo siya naipakita ng maayos sa stage, yung mga tinatawag natin mga posing routine. Posing. So, hindi makikita ng judges natin kung gaano kaganda yung pinaghanda mong physique. Pero Coach, konting lang, paano kayo nagpe-prepare? Paano ba yung preparation dyan sa pagko-compete sa bodybuilding? So yun, sa preparation sa pag-compete ng bodybuilding, actually parehas lang siya ng mga nagla-lifestyle na gym. Mga
mga fitness lifestyle na goer lang. Magbubuhat ka, pero syempre, may mas mas angat lang kami when it comes in training. Okay. Ano pong pinagkaiba nyo sa mga sa mga ibang mga lifters lang? Sa pagkain, sa exercise, ano po yung difference? So, yun sa program namin, mas marami kami tina-target na muscle sa program namin. Okay. So, 6 times a week kaming nagwo-workout. And yung rest day namin sa Sunday, minsan hindi pa siya rest day. Nagka-cardio pa kami sa morning para makapag-burn ng fats. And yun, hindi lang siya more on sa training. So, kasali na rin dyan syempre yung proper intake of macros natin. Sa nutrition naman natin, proper intake of macros, may target na calorie intake ang isang tao. So, dapat nai-hit namin yun. And May target kayo? Yes, na calorie intake. Meron tayong surplus, meron tayong deficit. So, kapag nalaman mo na yung calorie intake mo, mas-search mo sa sa Google kung paano mo i-compute yung calorie intake mo based sa age, height, and so yun, malalaman mo yung calorie intake mo. And sa calorie intake natin, meron tayong 3 macros dyan. Macronutrients. May fats, carbs, and protein. So, minimake sure namin na nai-hit namin yung protein. Lalong-lalo na kapag sobrang bigat na ng training namin para maiwasan natin yung pag-muscle loss, mga ganun, wasting of muscle. So, sa bodybuilding is, masasabi kong mahirap ang bodybuilding kasi pinagsama yan ng physical and mentally. So, kapag nagda-diet ka, yan, kailangan kahit mag-crave ka, isang tabi mo yung cravings mo. Kasi may hinihit kang macros eh. Yun ang bali. Tapos coach, narinig ko na kailangan nyo rin daw mag-fast bago yung competition. Paano po yun? Dapat ba limited lang yung water, yung mga kinakain? Paano po yung ginagawa doon? Yun naman, yung before competition, may tinatawag kaming peak week. So, Peak week. Yung peak week na yun is 1 week before the competition. Doon na yung magbabawas ka ng tubig. Pero hindi naman sobrang bawas. Magbabawas ka ng carbs. And actually, 3 days or 4 days before the competition, kumakain na kami ng carbs para ma-absorb na ng muscles namin yung Okay. So, may mga kanya-kanyang technique naman yung mga bodybuilder when it comes sa peak week na yan. Yung iba, dyan na sila bumabanat ng cardio. Yung iba, naka-rest na lang para at least condition na yung katawan. Nire-rest na lang, hindi na ma-stress. Okay, so iba-iba rin pala yung, kumbaga, nagiging preparation sa mga nagko-compete sa bodybuilding. Yes. Pero yun, coach, pag-usapan naman natin yung mga, yung competition na mismo, no? Kasi baka sabihin nila, porket malaki yung katawan ko, pwede na akong mag-compete sa bodybuilding. Ano-ano po yung mga category pagdating sa bodybuilding competition? Yun, sa category, may iba't ibang category naman tayo. Siyempre, may mga pangmalakihan, may heavyweight. Okay. So, yung heavyweight na yun is from 80 kg to 85, I think. Then, meron tayong tinatawag na bodybuilding, classic physique. Yung classic physique, naka-trunks din yun. Trunks, so, ang suot. makikita din yung legs doon. So, yung proportion ng katawan mo talaga. And yung pangalawa naman is yung physique. So, naka-board shorts lang yun. Ang i-judge lang sa'yo is yung upper body mo. Upper body lang. Kung gaano ka symmetry. And, syempre, pati calves. Then, yun, stage presence. So may mga iba't ibang categories pala na pwedeng salihan when it comes to bodybuilding competition. Yes, At yun, coach, ang dami namin natutunan about bodybuilding sa mga gusto pong maging katulad ninyo, makapag-compete sa bodybuilding. Yes, Paano po ba nila kayo ma-reach out? So, yun, sa mga gustong magpa-train sa akin to become a bodybuilder or, siyempre, aspiring bodybuilder, pwede nyo kayo visit dito sa Fitness 8. I-contactin nyo lang yung page natin, Fitness 8 Quezon Ave. And pwede nyo po akong itanong sa front desk. Ayun. Maraming salamat po ulit, Coach Kai, for sharing your time po dito sa Fitness 8, sa pag-share po ninyo ng mga bodybuilding tips sa mga gustong mag-compete dyan. Kaya yun, again, maraming salamat po ulit. At sa mga kasangbahay natin dyan na gustong mag-compete, mag-bodybuilding, kontakin nyo lang si Coach Kai. At yun po, yan muna ang episode natin for today. Next time ulit, dito lang sa Good Morning Kuya. Welcome back
back to Good Morning Kuya. At syempre, shoutout din po sa mga humabol sa ating live stream. Alam niyo po ba na dito sa Pilipinas, itinuturing pa rin ang tuberculosis bilang isa sa mga major health problem ng bansa? Yes, and sa katunayan, target ng WHO at Department of Health na ma-screen ang nasa 12 million na mga Pilipino sa sakit na TB ngayong 2026 sa layuning mapuksa ang TB dito sa bansa. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin yan kasama ang isang pulmonary medicine specialist, si Dr. Gerard De La Cuesta. Good Morning po! Good morning, Kuya. Welcome po sa... Morning, Ma'am Sir, and sa mga viewers ng Good Morning, Kuya. Alright. Thank you. Morning po, Po tayo. Ito po na pag-uusapan po natin, yung nabanggit natin yung TB. Ano po ba yung mga sintomas ng TB? Oo. So, una muna yung tuberculosis or TB or thesis yung tawag noong araw ay idinudulot po ng mikrobyo or organismong tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. So, yung bakteryang ito or organismong ito, pag nalanghap po na atin, ay dediretso sa baga kung saan ito unang nagdudulot ng pinsala. Pwede rin itong kumalat 10 to 15% of the time sa ibang organs sa pamamagitan ng pagdaloy sa dugo. At ito yung nagkakos ng mga sintomas. So, balik tayo sa tanong po ninyo, sir. Yung unang palatandaan po or sintomas ay yung ubo na mahigit 2 linggo. Kaakibat nito yung lagnat na hindi maipaliwanag. Unintentional or hindi sinasadyang pagpayat or pagbawas ng timbang. Usually mga 2 to 3 kilos per month na hindi intentional. At yung pagkakaroon ng pagpapawis sa gabi at lagnat. Yun po yung 4 na palatandaan na posibleng may TB or presumptive pulmonary tuberculosis. Yung sa mga symptoms mo, kailangan po ba sabay-sabay po yun lumabas? Okay, good question. Pwedeng isa lang doon, pag highly suspected siya or may iba pang sakit na nagpapahina sa immune system, tumataas yung pagsuspetsya or paghinala na baka may TB at lalo kung nasa Pilipinas. Pwedeng isa lang po dun sa sintomas yung maramdaman. Opo. Dok, may chance ba or may mga instances ba na wala Kaya akong nga, nararamdamang normal sintomas naman. pero may TB pala ako? Yes, meron. Depende yan sa immunocompetent status ng isang tao. Minsan po kasi, nahuhuli lang siya sa screening or sa chest x-ray kapag po tayo ay nagpapa-annual exam or kung tayo ay nag-undergo ng close contact screening. Kung meron tayong kasama sa bahay na nagagamot ng TB, nire-report po yan at obligado pong magpa-screening sa pamamagitan po ng chest x-ray at posibleng mahuli na meron po kayong active TB kung merong mga depekto sa inyong chest x-ray. Dok, ibig sabihin po ba ng walang sintomas, mas mild po ito na uri ng TB kesa dun po sa may mga sintomas? Wala talagang standard na severity ang TB. Meron lang tinatawag na active pulmonary tuberculosis or active tuberculosis at merong tinatawag na latent tuberculosis or yung in layman's term, inactive or walang findings sa x-ray sa laboratory at walang sintomas ng active tuberculosis. Okay. Pero Dok, yung ano naman po, yung pagkakahawa nito, paano naman po ito nahahawa, tsaka kailan po ito nakakahawa? Ang tuberculosis kasi nagsimula yan kasabay ng human civilization. So, among human beings ang spread niyan at sa pamamagitan po ng droplets, respiratory droplets, pag-ubo, pagdura at pagbahing. Lulutang yung droplets na nirelease natin sa ere, mga ilang oras. Kapag may mga mahinang katawan doon, yung mga nakalanghap po noon ay pwedeng magkaroon ng active tuberculosis na hindi nalalabanan ng kanilang immune system. Pero sa dalawang klase po, may active, may latent. Parehas po ba yun pwedeng makahawa? Okay, good question again. Active tuberculosis, ibig sabihin, nagkukos na yan ng pinsala o damage sa baga at nagpaparami na yan, nagkukos na yan ng ubo at yun yung pwedeng makatransmit or makahawa sa ibang tao. Ang latent tuberculosis, tamad na TB o tagong TB, tamad. So, hindi pa siya nagpaparami. Nandun lang siya nagtatago. 10% of your lifetime, pag meron ka latent TB, ay pwede ka magkaroon ng active tuberculosis. Okay, 10%. At doon ka na pwedeng makahawa at mag-cause ng symptoms. Alright. Yes, dormant or inactive, nagiging active siya kapag po nagkaroon tayo ng mga immunocompromising na condition. At paninigarilyo. Yan So, diabetes, HIV, cancer, or kung nagagamot po tayo ng mga medication na nagpapababa ng ating immune system, yung chemotherapy, immunosuppressants,
doon nating pwedeng gisingin yung dormant na TB at mag-cause po ng active tuberculosis. Doc, meron pong parang conception sa mga Pilipino na kapag sinabi na TB ay sa lungs yan. Meron po bang uri ng tuberculosis na sa ibang parte po ng katawan ang naapektuhan? Ayun, tama. Ang pangunahing census po natin, 80 to 90% ng kaso sa Pilipinas ay pulmonary tuberculosis. Yung pulmonary tuberculosis, yung bakterya na dumapo sa baga, pupunta yan sa mga kulani sa baga at magbibigay daan po na dumaloy sa dugo. Yung po yung magiging daluyan ng bakterya ng TB sa iba't ibang organs na kung tawagin po natin ay extrapulmonary TB. So sabi nga nila, buhok lang at kuko ang hindi napipinsala ng TB. Halos lahat, brain, mata, bituka, bato, kidney, gallbladder, lahat yan buto, pwede pong tablan or tamaan ng tuberculosis. Extrapulmonary. Pero Dok, paano po siya ginagamot? Tapos, iba-iba po ba yung gamutan? Depende kung saan po tumama yung tuberculosis or parehas lang din po? Okay. Merong dalawang regimen, no, tinatawag, or yung kombinasyon ng gamutan sa tuberculosis. Yung una, yung tinatawag na regimen 1. Ito yung lahat ng organs, pwede mong gamutin ng 6 na buwan, maliban lang doon sa tinamaan sa utak at sa buto. Yung regimen 2, ito po yung binibigay kapag po TB sa utak or TB sa buto or sa mga buto-buto, joints, yung tinamaan. Aabot yun ng 1 taong gamutan. Nagagamot. Basta tuloy-tuloy at libre ang gamot. Opo. Dok, na-curious lang ako kasi di ba nag-start po ito sa baga, yung TB, tapos mapupunta sa ibang organs natin. Pero the same symptoms po yun. For example, nagka-TB po yung utak ko. Ano na po yung magiging simptomas? Oo. Andyan parati yung tinatawag na constitutional symptoms, no? Alimang parte ng katawan. Ito yung lagnat, pamamayat, at pamamawi sa gabi, no? Kasi may mga chemical na nilalabas yung katawan natin para patayin yung TB. Depende yan sa tinamaang organ. So kung utak, parang nagka-stroke. Minsan parang nagko-comatose. Minsan bahagyang pagkaduling, nabubulunan. Pero ang TB kasi mabagal po yan eh. Mabagal lang kanyang pagdulot ng komplikasyon. Kaya yung sintomas niya hindi agad napapansin. To the point na napapabayaan. Pero ang maganda naman talaga, Dok, libre po, no? Libre. Yung gamutan para sa I-reiterate tuberculosis. Gamot at mga diagnostic test, no? Libre. Kaya talaga nandyan na lahat. O, Na matapos. pupunta na lang talaga po sila sa mga health center. Hindi Yes. po sila mahiya na magpagamot. Okay, yan yung malaking factor, yung stigma, yung takot at sabihin nating hiya na malaman na siya ay nagagamot. Dok, paano naman dun sa mga kasama po sa bahay po, ng mga nagkaroon po ng TB? Possible din ba na meron din po sila, magkaroon din po sila, or meron po silang dapat inumin para hindi sila mahawa? Okay, gandang question. Ngayon po may tinatawag ng contact tracing and TB preventive therapy. So pag ang pasyente po or ang tao pong nagagamot sa TB ay nalamang positive ang plema, sabihin bacteriologically confirmed TB, obligado po ang lahat ng nasa bahay, including yung 5 years old pababa, na magpa-screening. 5 years. Oo. Ang screening kasi sa 5 years old pataas, chest x-ray at yung examination ng doktor para malaman kung ikaw ay presumptive TB o nangangailangan po ng TB preventive therapy. Iba yung set ng gamot na yon kumpara doon sa active TB. Okay. Mas kaunti at mas maiksi. Yun namang sa bata below 5 years old, skin test ang kanilang confirmation kung kailangan niya maggamot ng TB preventive therapy or yung gamot na iniinom sa active TB. Okay. Same lang po yun, mapamatanda or bata, yung dosage, parehas lang din. Yes, yung formulation nga lang po yung iba kasi syempre sa bata po, syrup. Mas madaling lunukin para sa bata. Walang injection so far. Tinanggal na. At anytime, Doc, same po ba effectivity na itong gamot natin for TB? Kasi baka may ibang mga kasambahay po natin. Kapag may mga malalang sintomas na, tsaka lang sila makukonsulta. Ayun. Ang TB naman ay sabi nga natin nagagamot. Ano? Yung tinatawag na drug susceptible TB o yung TB po na 6 na buwan ng gamutan, ang datos ngayon ng World Health Organization ay 88 to 94% success rate. Okay. Basta tuloy-tuloy. Yes, Napapababa lang dahil nga dun sa mga factors like social factors, cultural factors na naghahadlang sa kanilang magpakonsulta. Dok, anong mangyayari kapag hindi po tinapos yung pag-inom nila ng gamot? Yun.
Yung TB matalino yan eh, kaya nga kasabay ng tao yung paglaganap niya. Yung TB ho, pagka tinigil ang gamutan, kasi 2 weeks na treatment, 90% patay na ang TB sa katawan. Okay. Hindi na siya nakakahawa. Basta tuloy-tuloy walang palya. Kapag po natigil no, ang gamutan dahil maraming dahilan, no, maraming side effects, tinatamad, masakit sa tiyan, minsan yung gastos, kahit na may iba libre naman, tumatapang po yung bakterya. Matalino siya eh. Gumagawa siya ng panlaban or form of resistance na nagiging dulot po ng drug-resistant tuberculosis na mas matagal, mas mahirap, mas toxic ang gamutan. So, Dok, kailangan ibig talaga sabihin po tapusin. ba nito, kapag ka tinapos ng isang taong may TB yung gamutan po niya, hindi na po siya magkakaroon ulit ng TB? Okay, itong tanong ulit. Yung pag-graduate no, sa 6 months treatment, pwede maging repeater. Ulit pala yun. Kasi, Oo, parang nag-PhD. Kasi pwedeng humina ang katawan niya. May natitira pa dyan eh. 'Di ba sabi nga sa alcohol, 99% kills germs. Ganon din ang gamot. May natitira dyan at pagka humina ang katawan, opportunista kasi ang TB, magpaparami ulit yan. Or pwedeng mahawa siya sa ibang tao. Okay. Wala kasing immunity sa TB, katulad ng bulutong. Okay. Kasi bacteria. Yun, Baka o bacteria. magising no, Dok. Yes, Tapos oo. bumalik Oo. ulit. Pero, Dok, syempre ayaw na natin umabot tayo sa magkaka-tuberculosis. So, paano po ba may iwasan to? Lalo na ng ating mga kasama. Okay. Ang TB ay kadalasan po sa mga crowded area, siksikan, kasi nga airborne siya. So, number 1, talagang importante yung bata pa lang, yung mandatory na BCG vaccine. Yung BCG vaccine, hindi siya parang tiyak na magpe-prevent sa pagkakaroon ng active pulmonary TB pag matanda na. Ang pinipigilan po nito ay yung pagkakaroon po ng pagkamatay ng dahil sa TB at TB meningitis. Pero pwede ka pa rin magka-PTB, yung tinatawag na secondary pagtanda. Yung isang prevention, syempre yung pagsusuot ng mask. Hindi lang dahil tapos na ang pandemya ng COVID, tuloy pa rin po yun. Lalo na pagka nasa public areas at may napapansin tayong umuubo. At syempre yung wastong kaalaman tungkol sa TB. Tama. Dahil ang TB ay hindi namamana, hindi yan nagagamot yan, nalulunasan yan. So once meron ng mga palatandaan, naabisuhan na ng espesyalista o ng doktor, doon pa lang, no? Either sa ilalim na tayo sa TB preventive therapy, or magpasuri na at sa ilalim na po ng totoong gamutan sa TB. Alright. Yun ang magandang paraan para maiwasan yung TB. Kailangan aware tayo. Yes. At para hindi natin maihawa kung sakali meron tayo. Pumusod na tayo at libre naman ang gamutan. Yes. Doc, to reiterate lang po, saan po ba natin, sa mga kasambahay natin, saan po ba sila pwedeng pumunta? Ano po ba yung mga centers na pwedeng lang puntahan kung may mga ganito silang mga kondisyon? Halos lahat naman ng barangay health centers ay mayroong integrated delivery of TB services or IDOTS. Dati siyang TB DOTS. Oo, TB. Oo. Yun po yung nag-provide ng libreng pagsusuri sa TB, libreng x-ray. No? Ang mga x-ray po ngayon sa chest x-ray ay AI na. Hindi kailangan na dumating ang specialista para magbasa. Pero syempre, hintayin pa rin natin ng interpretation ng radiologist, no, na specialista sa pagbabasa ng x-ray. Libreng test sa plema na pag nasa mga private hospitals ay umaabot po ng 10,000 to 15,000. Doon libre. May waiting period lang na ilang araw, pero libre. Libre at sigurado mababantayan yung gamutan. Kasi tutok gamutan po yan. Meaning, naka-monitor. May report card kasi nga graduate siya. para matiyak po na tapos yung gamutan at compliance. Ayun, very coherence and compliance is assured po. Alright. Thank you. Ako, maraming salamat po, Dr. Gerard Okay. de la Cuesta, Salamat po, ma'am. sa pagbibigay po sa amin ng impormasyon at kaalaman para na rin po magkaroon ng awareness po yung ating mga Tama po. kababayan na hindi dapat ikahiya or ikatakot kung magkaroon tayo ng TB dahil nagagamot naman ito. Tama po. At libre po ang gamot. At tatandaan po natin mga kasangbahay yung sinabi ni Doc, kaya mag-ingat po tayo, wag po tayong basta-basta punta sa mga public places. O kung hindi po may iwasan, magsuot po tayo ng mga face mask. Meron pong tamang medication sa tuberculosis, kaya dapat po magpagamot tayo kasi dapat healthy tayo. Okay. Right. At this point, kumustahin naman natin ang ating munting kusinera sa kanilang piniprepare na breakfast. Yes, your Munting Kasinera is back with Chef Emmanuel Resio. At ready na po ang ating chicken vol au vent. Ito na, magpe-plate na tayo. Mula
galing ako dun sa sala, nakarating na kaagad ng kusina. Ano? Pero chef, eto na nga po. Ano na po ba yung mga nilagay na po nating sangkap? Just to recap po sa ating mga kasangbahay. So, ang mga nilagay natin is syempre yung butter natin, yung garlic, yung chicken, yung mushroom, then mga dry herbs. And syempre hindi mawawala yung cream natin dahil ayun nagpapasarap sa ating chicken voloa. Then, ayan, ready na. So, nirehit na natin again and Opo. ready to set na tayo. Plate Plate na tayo. So, patayin Ayun. na natin. Wow. Chef, genuine question. Yep. Bakit po sa bread po siya nilalagay? Sa French, you can use the puff pastry or the bread. But Okay. make sure the bread is already toasted. Okay po. Dapat ano siya, medyo crunchy na siya para hindi siya maging soggy. Okay. Especially. So you can use any hard bread or the puff pastry. That's the Apo. only thing that you can use. Okay. For this specific po na recipe, ano pong bread yung ginamit natin? So they call it like, meron tayong pinagong tsaka monay. So that's my Okay. favorite bread. Especially hindi sila too sweet unlike other Apo. breads. Okay. And medyo salty sila. So Okay. if you will compare the flavor ng mga tinapay na to, makita mo ay Opo. a little bit salty. So hindi Sa sila, local product natin, the chef na. yeah, always use the local product. It's like Yeah. there's a fusion with French Opo. and Filipino Oh, dish. wow. Ayan. So hindi mawawala ang ating pagka-Pilipino. Uy, ang sarap. So after that, ayan, so we can use our, syempre, you can use any parsley or sabihin natin yung shallots or something na decoration mo, or you can use also any herbs na fresh. Apo. So ayan, so lagyan lang natin siya. Yan. Ayan. Perfect. And ready to serve. You can use your fork and knife. And some people naman, sa mga white sauce, they want to put some Korean, toppings like, merong mga flakes ng mga ano. Opo, ito, So, yan, nori. Pwede you can kayo use rin some. maglagay. Medyo fish, alam mo yung fishy Oo. smell or Added something. umami Yes, po, umami no? dyan. Ayun, maraming salamat po, Chef. At ito na ang ating chicken volpa. Oh, ito na, pakita natin ulit. Para matakam yung ating mga kasangbahay. Iyon, perfect! Alright. Pero hindi lang dyan nagtatapos mga kasangbahay yung pagkain na prepare sa atin ni Chef. Chef, pwede niyo po ba kaming i-guide sa kung ano pa po yung mga dinala niyo para sa amin? Yes, so ito na nga. So meron tayo dito na yung money natin, yung bread natin from Santa Cruz, Laguna. At meron tayong pinagong as well. So from Laguna as well, Chef, ano po tawag? pinagong. Pinagong. Yeah, it's a Okay. hard bread as well. So it's Okay. good for the sauces. Okay po. Then meron din tayong tawag dito fried rice, but it's made of brown rice. It's not a white rice. So more on fiber and protein naman. So meron, ito naman yung chicken casserole natin. So yung sauce natin ng chicken voloa, pwede natin ilagay sa fettuccine pasta natin. Okay. At meron din tayong espasol from Laguna as well. Number 1 at original espasol from Lumban, Laguna. Ayan. At meron din tayo, hindi mawala dahil I'm from Santa Cruz, meron tayong quesong puti. Quezon Ayan. puti, bagay na bagay dun Quezon sa puti. pinagong na Chef. Yeah. Okay. At meron din tayong ice cream na quesong puti, guys. Oo, So, nandun ayun na sa yan. freezer. Nasa May freezer pangalan lang po siya. na, Ira, your munting Yeah. kusinera. Pero Chef, ayan, saan po ba nila kayo pwedeng i-follow naman ang ating mga kasangbahay? Kung meron kayong gustong i-promote din, Chef, go ahead po. Sa aking Facebook account, you can find me. So, manatamaan sa pangalan, I change it like Chef Noel Pogi. Ayun yung lalagay ko. Kasi in Australia, they call me Bunso or Pogi. Then, in my TikTok account, Kusinerong Gala. And my Instagram is Kusinerong Gala din. So, kaya gala is lahat ng events in Australia, lagi ako nandun. Oo. So, pinakagala daw ako. So, Oh, tsaka ayun. bukod pala doon mga kasangbahay, si Chef ay magaling ding dancer. Kaya Right. i-follow nyo siya sa kanyang mga social media accounts na makita nyo mag-stitch kayo ng sayaw kay Ay, Chef. Yan na nga, sinasample na tayo ni Chef. Pero mga kasangbahay, sana po nag-enjoy kayo sa recipe natin for today. Ay, Chef, baka meron pala kayong babatiin muna. Go ahead po. Binabati ko nga pala, syempre, unang-una yung family ko, Resio Abad family. Hello po! At yung ate ko sa Canada, then also yung mga friends ko, ang Saltic family sa Australia. They are my sister, like, not by blood, but they are my group. They are very talagang active and pinaka-the best na ate na community sa Sydney, Australia. At mga tita at tito ko dyan sa Sydney, Australia. At lahat ng producer sa Australia. Lahat, kamusta po kayo dyan? At see you po sa April 15, pagbabalik ko dyan sa Sydney. Ayun po. Ayun. Ako, Chef, maraming salamat po once again for preparing itong dish natin
for today. At syempre po, sana makabalik kayo ng safe po sa Australia at balik din po kayo sa Good Morning Kuya. For sure. Nakauwi po kayo. Maraming salamat po! Maraming salamat. Thank Chef you very much. Emmanuel, ang kusinerong gala. At for more adventures, mga kasangbahay Kusina Adventures, abang lang kayo everyday dito sa Good Morning Kuya sa atin sa Cook It Right. At syempre, ang laging paalala naman ng inyong munting kusinera na gala din. Don't forget to cook with love and cook it right. Balik sa inyo. May Yun, gumaganto na ganto na to dito. Excited na kumain. Breakfast natin. Pero time check muna tayo. It's 7:54 a.m. na po ng umaga. And it's time for something good. Kaya nga po, no? Nabulol ba tayo? Parang tayo yung sinabi. Pero ito, ang kwento natin today ay about sa photographer na si PJ Pernia na gumawa ng kabutihan sa mag-inang senior citizen sa bayan po yan ng Gapan sa Nueva Ecija. Sa video post niya, kinuwento niya na nagra-ride siya nang mapansin niya ang dalawang matanda sa tabi ng daan. Ang matandang lalaki ay naghahanap buhay sa pamamagitan ng pag-vulcanize para kahit sa maliit na paraan, makasuporta siya araw-araw sa pangangailangan nila ng kanyang 83 years old na nanay. Kaya po ang ginawa ni PJ, nagkunwari siya na malambot ang gulong ng motor at saka pinahanginan ng matandang lalaki at pagkatapos ng proseso, saka siya nag-abot ng tulong sa kanila. Nagdulungan yung video at maraming netizen ang nagpadala ng tulong tulad ng groceries at pagpaparenovate ng barong-barong na tinutuluyan ng dalawang matanda. At maging ang Good Morning Kuya ay saludo kay PJ Pernia at sa mga netizen na nagpamalas po ng tunay na pagmamalasakit sa dalawang senior citizen na talagang masasabi nating something good! Galing mo. Ganda naman yun. Sana ganun ginagamit ang social media, di ba? Tama. Oh, ito Spread pa. the good vibes. Isa pang good news. Hindi na endangered species ang mga giant panda. Yan po ay matapos na palitan ng International Union for Conservation of Nature o IUCN bilang vulnerable status sa red list of threatened species. Ang mga ito matapos na tumaas ng 17% ang kanilang population sa loob ng isang dekada. Mula sa bilang na 1,114 noong 1980s, umabot na po sa 1,864 ang bilang ng mga giant panda sa wild base sa huling survey. Wild base pala, oo. Pero road to recovery na sila ay kailangan pa rin po nating ituloy ang pag-aalaga hindi lang sa mga giant panda, pati na rin po sa kanilang habitat hanggang sa kaya na nilang lumago on their own. Kaya, let's protect our nature and their future. Nakakita ko galing, yan nung nagpunta ako sa Taiwan. Oo. Ang cute na. Panda. Pagulo din ba sila katulad sa mga video? Hindi, yung nakita ko kasi mag-isa lang siya na panda. Kaya parang sabi ko, ang hirap pala pagka nasa captivity din. Tapos isa lang yung mga animal. Kaya parang malungkot siya. Tapos bored na bored. Marunong sila mag-kung fu. Kung pa banda, hindi ka sure. Hindi ko na-try eh. Hindi ko nakausap. Last na yun. Diyos, sige na, tuloy mo na. Last na yun, bago magtapos. Pagbigyan mo na. I-shoutout. Mag-shoutout ka na. Ayun na, mag-shoutout na si Joshua. Nagtitiis ka dyan, ha? Mag-shoutout ka na. Ang dami ko ng Pipigil! Nagpigil ka sa joke ko, ha? Sige na. Shoutout. shoutout muna sa lahat ng nakatune ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina, tinanong natin sila kung bibigyan ba sila ng pagkakataon na mag-deliver ng speech. Ano ang gagawin nila para hindi sila kabahan? Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang sabi ni Ian Christopher Chua, ang isa sa mga ginagawa ko para hindi ako kabahan sa pag-deliver ng speech ay humihinga ako ng malalim bago magsalita. Nakaka-relax kasi pag ginagawa ko yun. Yun. Oo, eto naman galing kay Lovely Mendoza. Mag-pray. Best way ko talaga para mas lakasan ko pa loob ko and maalis yung kaba ko and inhale and exhale. Ayun, tama. May kasamang inhale. Kaya kanina, exhale lang eh. Mahirap. Puro exhale lang. Baka mamutla ka dyan. Pag Inhale ka rin. Alright. Ito naman ang sabi ni James Darrell Manlapas, paghandaan ng mabuti, preparation is the key. Ang pagkabisa o lubos
na pagkaunawa sa paksa ay nagbibigay ng tiwala sa sarili. This will help you become more comfortable with the material and reduce anxiety. Yes, that's right. And shoutout na rin po sa ilang mga commenters natin sa ating live stream kay Bobby and Live Arena, Manuel Clavio, Virgiline Miranda, Mami Virgin, Mike Repolona, Richard Sinanggote, at kay Purissima Capuz. Ganda Tayo si po Ma'am. kami makasama kayo this morning. Good morning! Shout out, Mami Lai! Good morning! O eto mga kasambahay, narito naman ang ilan sa mga abangan nyo bukas. Kung naghahanap kayo ng workout na hindi lang basta effective, kundi masaya rin gawin, nako siguradong ito na ang para sa inyo. Isang dance fitness experience na may hatid na island vibe sa bawat galaw ang gagawin natin. Kaya huwag nyong palalampasin yan. That's right. At para naman po sa ating almusal bukas, healthy meal plans po kasama ang ating iluluto, kasama ang chef consultant at flavor architect na si... Ay, sikreto muna. Abangan natin yan bukas. mga Ngayon ko kasama. lang narinig yung flavor art. Kaya nga eh. Diba? Color. Flavor Bago art. Siyempre, kailangan din pong maghinay-hinay para healthy tayo. Kaya abangan niyo po ang tatalakay nating health tips and reminders sa ating usapang pangkalusugan. We would like to thank Lindus and Gastro Operation Partner for all industrial and specialized needs. The other products include regulators, cutting out welding supply, and manifold system pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8240-867 and 8249-360. Oh, galingan nyo. Magpaganda kayo ng buhok sa Natural One Salon. Go na. That is so right! Oh, who's next ba? Who's next? Ako, binabati ko lang si Mami Virgin. Dali, dali, dali! Kaya tumagal dahil sa joke mo na kung kukanta eh. Ayan, kaya sa Dali, last night, Hello, Ma'am C. magpaganda ng skin, Last punta kayo na sa yun. Morphe Study. Ayun, hello, Ma'am C. Ano naman kaya ang babatiin ko ngayon? Ayan, maraming salamat sa napakagandang serbisyo ng Diva Dental Clinics para sa aking ngiti. Good morning sa inyo. Ayun. Good morning! Di, dali, dali! Magandang umaga! Nawala! Maraming salamat sa ating mga kasabay. Nasinamahan tayo sa ating mga activities mula pa kayo ng 6:30 ng umaga. Samahan niyo po ulit bukas, God willing, sa isa ng productive na umaga dito sa Good Morning Kuya! Ang tangin. Nakatimes 2 tayo eh. No? Kaya pa yun eh.